Hello mga ma'am sir, lalo na sa mga parents dyan na bagong kuwan pa lang, yung panganay pa lang ang kanilang baby. Ito para sa inyo din ito, para sa development ng baby natin. Kasi panganay ko pa rin to matanda na ako, 44. Bago pa lang ako nakapanganay. Naglalaro kasi siya ng sasakyan, kasama niya yung pinsan niya. Kaya gusto ko imimik niya yung salitang vroom vroom. Yun ang challenge ko sa kanya. Kasi yung 7 months old kasi, marunong na yan nakakaintindi na yan, nakamimik na yan ng mga salita. Kaya tinuruan ko siya right on the spot. Kaya kaso lang, parang anong tawag doon, dinigest lang niya yung salita. Kasi matagal mga 4 minutes pa bago siya unang nagpasalita ng vroom. Yun. Talagang happy ako doon. Pero wala na, yun lang. Siguro more than 10 minutes pa bago ulit siya nakapagsalita ng vroom vroom. Pero hindi na no tawag dito, sige na lang bigkas ng vroom vroom. Kasi inaantok na siya noon Yung baby ko kasi kapag inaantok na siya, nagpapakarga sa akin yan. Tapos kukunin ko, isasayaw ko, tapos kakantahan ko. Palagi kami kumakanta ng bibi ko Pero kung wala ako, nasa duty ako, at kapag patutulog na siya, inaantok na siya, kasi hindi na siya makarga ng nanay niya kasi mabigat na, tapos buntis pa yung nanay niya. Kaya siya na lang nag-a-adjust yung bibi ko. Siya na lang, inaantok siya, dami niyang parang iwan ko anong dami niyang ginagawa. Tapos hanggang sa parang malapit na siya makatulog, maglulabayan, kinakanta niya sarili niya. Iniisip siguro niya yung tatay niya nakakantahan siya. Kaya hanggang sa makatulog siya naglulabayan. Pero ito, dahil tinuruan ko siya ng vroom vroom, matagal hindi niya binigkas. Pero nung inaantok na siya, instead na maglulabay siya, vroom vroom palagi. Palagi niyang sinasabi. Kaya share ko to sa inyo kasi isip-isip tayo, baka akala natin yung itinuro natin sa bibi, wala lang yun. Tingog ng brum brum oy. Matalino pala yung mga bata natin, lalo na 7 months old na. Nakakaintindi na sila. So ano lang talaga, lessons learned lang talaga na hindi natin sila iparinig yung mga salita na lalo na yung mga bad words, yung mga ano pa man yun. Dapat lang yung mga mabubuting bigkas lang ang ipaintindi natin sa bibi natin. Napapalagi. Ito lang mga ma'am sirs, share ko lang ito sa inyo, baka may matutunan din kayo, lalo na yung mga parents na katulad ko na panganay pala. Salamat po. Pass na challenge number 3 si Baby Wanda. Yehey!